Kasanang baril ni Corporal Riley noon dahil sa kada putok niya sa paglapit ng kanyang kalaban ay ayaw pumutok ng kanyang bala hanggang sa sumigaw ang isa niyang kasama, "Ilahid mo! Ilahid mo! Ilahid mo sa lupa! Ilahid mo sa lupa ang uso ng baril mo! Iguhit mo ng pakrus!" Nang ginawa yun ni Corporal, putok ng baril sa hinihinala nila na may lahing aswang na kanilang nakaengkwentro sa labanan. Nangyari ito sa isang kaibigan din ng aking tiyo, mga kabagis. Naikwento sa kanya ito noong mga panahong nasa militar pa siya. Kung hindi nyo kasi na itatanong, mga kabagis, retiradong sundalo rin ang aking uncle bilang first lieutenant. Ang karanasang ito ay nangyari sa kanyang kaibigan sa taon na 1987 o hanggang 1989. Sa parting Mindanao, mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Isang elite army ang kaibigan ng aking uncle. Natawagin na lang natin sa pangalang Riley. Pero ang apelyido niya ay Morta. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng platoon o elite army ng sundalo na kinabibilangan nito. Pero sila ay bihasa sa mga kumbate ng malapitan or man-to-man combat. Ito yung mga kahit iharap mo sa 5 kalaban, kahit mag-isa lang niya, ay kaya niyang patumbahin ng mga yun gamit lamang ang isang kutsilyo ng harap-harapan. Ganon sila kahusay pagdating sa tutukan na labanan. Hindi lang sila sa putukan magaling. Ginagamit ang grupo nila Riley sa mga classified mission o yung mga hindi na ilalathala sa mga pahayagan na mga nagaganap na labanan sa pagitan ng mga sundalo, mga rebelde at iba pang nilalang na hindi maipaliwanag. Ilang araw pa ba tayo dito? Dito na ata tayo mamamatay. Wika ni Riley sa kaibigan sa isang engkwentro nang marating nila ang isang kabundukan sa lugar din ng Mindanao. Isang bakbakan noon ang naganap ng ilang araw. At dito naranasan ni Riley ang kahindik-hindik na karanasan sa mga tinatawag nilang rebelde na may karunungan sa kaliwa. At ang iba dito, sa tagal nga sa kabundukan o gubat, nabuhay na ang mga yun sa mga orasyon na masasabi rin ni Riley na matatawag na niyang aswang. Ngunit mapait man daw na aminin, maski sila ay para na ring naging aswang sa naging karanasan nila dito sa tuktok ng bundok dahil sa pag-inom nila ng dugo ng napapaslang na kalaban. Ayon kay Riley, inabot sila ng mahigit 1 linggo sa kabundukan na yun na wala ka man lang mapagkukunan ng maiinom na tubig at kahit pagkain. Kaya halos nabaliw na silang lahat sa misyon na yun. Ba't ko nasabing halos lahat sila? Dahil ang iba sa kanyang mga kasamahan ay nabaliw na talaga. Balik tayo sa unang araw ng misyon nila Corporal Morta. Sa pagkakaalala ni Riley, tatlo o nasa 4 na squad ang bumubuo ng platoon nila noon. Ibig sabihin ay nasa 20 hanggang 50 sila na umakyat sa bundok na yon na mga sundalo. Nang habang papaakyat pa lang sila, nasa kalahati na sila noon ng bundok kung saan nila inaasahan na nakakuta ang mga rebelde na kanilang tinutugis. At minabuti ni Lieutenant Colonel Benido na pagpahingay niya muna ang kanyang platoon sa kadahilanang inihahanda na niya ang 3 squad para sa napipintong bakbakan. At ang 2 sa squad na yon ay nasa ibang bahagi na rin ng kabundukan na kanilang sinusuong. Maganda naman ang panahon ng mga oras na yun hanggang sa napayosi ang isang tauhan nito at napaihi sa isang tabi. At yun ay ang kaibigan ni Riley na ang apelyido ay Makanas. Nang nakita nito ang isang malaking bato,
Naisipan niya na doon umihi. Halos kasing tangkad na ni Makanas ang nakatayong bato na yun, at habang umiihi ito, pansin niyang parang may mga nakaukit na panitikan sa batong iyon. Tatabi-tabing ipanoon ang ulo ni Makanas dahil sa gusto niyang basahin ang nakaukit doon na mga panitikan o letra. Ngunit hindi niya yun mabasa kahit na sa anong anggulo nito tignan ang mga letra. "Anak ng baka, baka may kayamanan dito ka," salita pa ni Makanas ng medyo pabulong. "Walang kayamanan dyan. Nakita ko na yan kanina. Parang babala lang naman ang nakalagay dyan." Andyan ka pala. Ano, buddy? Alam mong basahin ang mga nakasulat dito?" Tanong ni Makanas sa nagsalitang lalaki sa kanyang likuran na medyo gulat pa. Dahil si Riley pala yun. "Oo naman, buddy. Akala mo sa akin basta-bastang sundalo lang? Mahilig din ako magbasa ng mga librong tungkol sa history at lalong-lalo na sa mga makalumang panitikan ng mundo natin. Kala mo siguro pipitsugin lang ako." "Sus? Talaga? Sige nga. Ano yung sinasabi na nakasulat yan? Kung nababasa mo talaga." "Saglit. Babasahin ko lang na maigi, ha. Ang dugo ay siyang pinantubos ng Diyos para sa mga tao. Kaya kagaya ng mga nakatira dito sa bayan na to, ay dugo rin ang magiging sandalan nila para mabuhay. Kaya't sa mga paparito, ang pangtutubos nyo sa inyong buhay ay ang inyong dugo." Pagbasa ni Riley sa guho ng paputol-putol. "Ano? Ang gulo naman yan. Di mo malaman kung matalinhaga o nananakot, ah. At saka yung unang nabanggit, parang nabasa ko rin lang sa Biblia yan eh." Komento naman ni Makanas. Hindi ko alam, buddy, pero parang ganun na nga. Pero nakakapagtaka lang. Parang may hawig mga panulat na to sa panitikan ng mga tao sa Ehipto. Base sa nabasa at nakita kong larawan sa mga libro, ha." Tugon naman ni Riley. "Psst! Hayaan mo na yan, buddy. Wala tayong pakialam dyan. Basta ang baril ko lang ang pantutubos ko ng buhay ko dito. Oras na napalaban tayo." Salita naman ni Makanas na puno ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Nang nag-utos na ang kanilang lieutenant na si Benido na sila ay susulong ng muli dahil sa nagradyo na ang kabilang squad na malapit na rin sila sa kanilang target area. Nang nagtipon-tipon ang squad naman nila Riley. "Men, tandaan nyo ang bilin sa atin ng nakakataas. Kahit na makatakas man ang iba sa mga makakasagupan natin, ang importante dito ay makuha natin ang commander ng grupo. Patay man o buhay." Pasigaw ng matikas ni Lieutenant Benido bago nila tuluyang akyatin ang lugar kung saan alam nilang nagkukuta ang mga rebelde. Nagpatuloy sa paglalakad ang buong squad nila Riley. Ganon din ang ibang squad sa iba pang bahagi ng bundok na yun. Oras pa ang lumipas nang habang umaakyat pa rin sila sa bundok na yun nang bigla na lang, "Ambush! Ambush!" Sigaw ng isang sundalo. Dahil sa squad nila Riley ay pinaulanan sila ng putok ng baril. May 2 tinamaan sa kanila agad noon dahil sa biglang pagbugso ng putukan. Dumapa ang lahat at nagkubli upang iligtas ang kanilang sarili. Nang nakapagtago at nakadapa na ang lahat, bigla namang nanahimik ang buong paligid. Hingal ni Riley. "Magradyo kayo! Radyoan niyo ang ibang squad!" Salita ni Lieutenant Benido sa kasama nilang may hawak ng radyo na nooy nasa malapit din lang sa kanila.
nang nagtaka naman ang magraradyo sa kabilang squad dahil sa di malamang dahilan. Hindi makakonekta ang radyo nila sa kabilang squad na nasa ibang parte rin ng bundok na yun. Pero sa tingin nila ay nakikipagbakbakan na rin yun ng mga yun sigurado. Dahil sa pag-i-echo ng mga putok ng baril sa kabilang dako ng bundok. Pero sa kinalalagyan ni Riley ay tumigil naman na ang biglaang pagbugso ng putukan na hindi pa nila alam kung saan nanggagaling ang mga putok na yun papunta sa direksyon nila. Nagsenyas noon si Lieutenant Benido na huwag silang maingay. At sa pagkakataong iyon ay marahan na pagkilos ang kanilang gagawin. Sa mga senyas ni Lieutenant Benido, ipinapahiwatig niya kina Riley na malapit lang sa kanila ang mga kalaban. Sa pagkilos ng squad na kinabibilangan ni Riley, tahimik lang sila at puro senyas ang ginagamit nilang lengguwahe na naaayon naman sa matindi nilang training pagdating sa man-to-man combat. Ayaw nilang magsayang ng bala na hindi naman nila alam kung saan at kung ilan ang kanilang kalaban. Kaya minabuti nilang lumapit sa mga yun. Nasa 20 noon ang bilang ng kinabibilangang squad ni Riley. Kabilang na doon ang namumuno sa operasyon na yon na si Lieutenant Benido. Pero may dalawa ng sugatan sa kanila dahil nga sa bugso ng putukan kanina. Pero baliwala na lang sa squad yun. Dahil sa naikondisyon ng mga utak nila, napatay na sila bago pa man sila pumasok sa bundok na yun. Kumbaga pusong bakal ang kailangan sa mga ganitong operasyon o mga misyon. Maya-maya pa, nagsimula na naman ang putukan. Tumagal ng halos kalahating oras ang bakbakan na yun. Ngunit paglaslas nila ng leeg ng mga kalaban nila, tutok-tutok na pinatay ni Riley ang mga rebeldeng kanilang nakasagupa. Dahil sa habang nakikipagputukan pala ang mga yon sa kanilang mga kasama, planado na nila nagapangin papaikot ang mga yun na hindi nila nahahalata. Nakipagputukan lang ang iba sa squad nila Riley sa mga kalaban upang bumili ng oras para makalapit sina Riley sa mga yun. Kaya't saksak, gilit ng leeg ng mga malarambo nilang kutsilyo. Sumisirit ang mga dugo ng kanilang mga kalaban sa biglaang paglapit nila dito. Yung iba pa nga sa mga rebelde ay nakikipagsabayan sa kanila ng patalim sa patalim. Ngunit nananaig pa rin ang kakayahan ng buong squad nila Riley. Nang may nakaharap nga si Riley na dalawa, di na niya kinailangan pang gumamit ng barel. Nang biglang umatake si Riley mula sa likod ng isang rebelde, sa pagwasiwas ng kanyang katunggali ng Chris na samurai, inilagan lang yun ni Riley ng payuko. At sa pagyuko niya, sabay na ang pag-amba ng kanyang patalim na malarambo. At saksak nito sa kilikili mismo ng kanyang kalaban. Timbong agad yun. Ngunit putok naman ng baril sa kanya ng isa. Ngunit agad na nakaikot si Riley sa pagbunot niya ng kanyang patalim sa kilikili ng kanyang napatay. Nakailag ito bago pa man siya pinutukan. Halos tutok din lang yung pumutok sa kanya. Kaya sa pag-ikot niya, nahawakan niya ang mahabang baril ng kalaban, sabay baon ng kanyang patalim sa gilid ng leeg nung bumabaril sa kanya. Pagsirit ng dugo nun na tumalsik pa kay Riley, tumimbwang din agad yun na parang manok na nangingisay. Pagkatapos noon ay dumapa na si Riley dahil nagkakaputukan pa rin. Hanggang sa tumigil na ulit ang putukan, umatras doon ang mga rebelde na kanilang nakasagupa. Pero alam nilang hindi pa tapos ang labanan dahil sinasalubong lang sila ng iba doon.
at hindi pa yon ang buong hukbo na pinamumunuan ng commander na kanilang target. Pagkatapos ng madugong labanan, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lieutenant Benido. "Men, wala na tayong dapat ikubli pa. Alam nyo na alam na ng tinutugis natin na nandito na tayo at may kasabihan sa isang gera. Habang pinapatagal mo ang laban, mas lalo mo lang binibigyan ng pagkakataon na lumakas ang iyong kalaban. Kaya't bago mag-umaga, ay dapat na nating masukol si Commander Casid. Alam nyo na ang gagawin. At tulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, sa isang gera, walang tama o mali. Ang mahalaga ay matapos ang misyon o manalo. At doon pa lang magkakaroon ng kaliwanagan ng salitang tama sa ating ginagawa. Ito ang itatak nyo sa inyong kaisipan. Simple lang yan. Buhay nila laban sa buhay natin. Yun lang ang nakataya dito." Tumangulang naman ang buong squad na kasama ni Riley noon sa mga wikang salita ng kanilang lieutenant na may halong pagpapalakas ng loob. Dahil yun dapat ang ginagawa ng isang leader, ang sabihin sa kanyang mga kasama ang katotohanan at bigyan ng inspirasyon o lakas ng loob ang kanyang mga tauhan. Tandaan nyo, kahit makalumang kasabihan na ito, na ihahambing pa rin ito sa tunay na buhay para sa isang tagumpay ng isang grupo. Hindi kayang magwalis ng isang walis tingting kung ito ay iisang piraso lamang. Pero pag nasa isang bigkis ito ng isang maraming tingting, nagagawa niya ang isang bagay kapag nagiging isa lang ang layunin ng kanyang pagkakagawa. Understand, men? Dagdag pa na wika ni Lieutenant Benido. Agad naman na sumagot ang kanyang mga sundalo sa pagsang-ayon sa kanyang pahiwatig ng pagkakaisa nila upang sila ay magtagumpay sa kanilang misyon. Ayon kay Riley, sa kwento niya, matapos ang pangungusap sa kanila ng kanilang opisyal ay dapit hapon na rin noon sa kabundukan. Ang oras pa lang noon sa kabundukan na kanilang tinatahak ay 0500 sa military time, meaning alas 5 in punto ng hapon. Ngunit ayon kay Corporal, mahamog at padilim na noon ang paligid dahil nga sa may irregularidad ang klima doon. Naglakad pa sila ng naglakad noon na may halong pag-iingat pa rin sa kapaligiran. At nakakarinig pa rin sila ng panakanakang putukan sa ibang bahagi ng bundok na yun. At tanging konklusyon na lamang ang kanilang nasa isipan na ang iba nilang kasama ang nakikipagputukan sa ibang dako. Dahil nga sa pilit pa rin na kumukontak noon ang radyo nila sa base o sa ibang squad. Ngunit wala. Hindi nila malaman kung bakit hindi sila makakonekta sa linya ng mga yon. Hanggang sa inabot na sila sa rurok ng kabundukan na yon sa gubat nito. Sa oras ng 0700, ibig sabihin alas 7 na ng gabi. Biglang bigla na lang umambon hanggang sa tuluyan na ring umulan. Kaya't nakapagdesisyon na si Lieutenant Benido na pansamantala mo na silang tumigil upang patilain ang ulan bago nila isagawa ang tuluyang pagsugod sa mga rebelde. Kanya-kanyang pwesto na ang mga sundalo noon sa pagsilong sa matataas na halaman, sa mga puno at sa kung saan na rin sila komportable sa pag-upo o pagpapahinga. Habang bumabayo ang ulan, ngunit dahil nasa gitna sila ng misyon, minabuti ng lieutenant noon na paiwan ang 6 na manatiling magbantay sa perimeter ng lokasyon nila. Kahit umupo lang naman sila, basta wag silang matutulog.
Dahil nga sa kahit umuulan ay pwede silang atakihin ng mga kalaban. Mas mabuti nang may nagbabantay kung makatulog man ang iba. Nang makapwesto na ang lahat, pati yung nagbabantay na 6, kasama noon si Riley. Tuloy pa rin ang ulan. Ang buong squad naman ay nakaupo na may kanya-kanyang pwesto. Nayakap-yakap ang baril habang pinipigilan ang sarili sa pagdalaw ng antok. Nagpatuloy ang ulan na yun hanggang sa maya-maya pa tumigil na yun. At panakanakang ambon na lang ang nagaganap sa kalangitan. Nang siniko ni Riley noon ang kasama niya sa pagbabantay dahil sa babali-bali na ang liig nito sa antok. "Hoy, buddy, gumising ka," salita pa ni Riley. Nang pagkatapos ng ambon, pansin ni Riley na parang may papalapit na hamog sa kanila at napakakapal nun. Sa isip naman ni Riley noon na normal lang ang mga ganong kaganapan sa bundok na yun dahil nga sa irregular ang klima doon. Pero nang umabot na sa kadila ang hamog, bigla na lang inantok si Riley at nang tignan niya ang katabi nito, tulog na ito. At nang gigisingin niya yun, hindi na niya yun magising. Kaya't tumayo si Riley. Inisa-isa niyang tinignan ang kanyang mga kasama. Sa huling sipat niya noon ay tulog na rin pala si Lieutenant Benido. Sa pakiramdam noon ni Riley, may kakaibang nangyayari sa lokasyon nila. May ideya lang ito dahil nga sa kakabasa niya ng mga sari-saring libro, maski sa mga kababalaghan at mga paraan sa karunungang lihim. Ngunit nalalaman lang niya yun. Hindi naman niya yun pinapractice mismo sa sarili niya. Kaya naman binunot ni Riley ang kanyang patalim noon. Pagkatapos ay sinugat niya ang kanyang braso upang magising lalo ang diwa niya. Dahil maski siya ng mga oras na yun ay bibigay na sa antok. At yung hindi niya magising na kanyang kasama ay sinugatan niya na rin. At paggising noon, doon ay biniling ni Riley ang kanyang kasama na puntahan nila lahat ang kanilang mga kasamahan na tulog na at sugatin na lang ng bahagya para gisingin. Ginawa naman nilang dalawa yun at ang unang ginising ni Riley ay ang kanilang lieutenant. Pagkatapos ay ang kaibigan niyang si Makanas. Nang biglang nakarinig ng kakaibang ingay sina Riley. Isang parang halimaw na tunog, tapos ay putok ng baril. Pagkatapos ng putok at hiyaw na yun, bigla ulit na nahimik ang paligid. Na parang walang nangyari. Ngunit sa kapal naman ng hamog sa kapaligiran ay hindi na noon makita ni Riley, Lieutenant at Makanas ang iba pa nilang kasama. Yung ginising kasi ni Riley na kasama niya na nagbabantay ay nasa bandang silangan mula sa kanilang posisyon. Dahil nga sana ay gigisingin din niya ang kanyang ibang kasamahan, yung mga kapwa nila sundalo. Kumasa ang tatlo noon dahil sa kahit na wala pa silang ideya sa mga nangyayari, nararamdaman nila na nasa matinding panganib sila. Ang hindi lang nila maintindihan sa mga sandaling yun ay ang tunog na kakaiba na parang animal. Maya-maya pa, putok na naman ng baril. Doon ay napayuko na si Riley, pero bigla ding nawala yun pagkatapos ay hiyaw ng sundalo. "Lieutenant! Lieutenant! Halimaw! Halimaw!" Doon ay naalarma pa silang tatlo nang nagulat pa sila. Sir! Sir!" salita ng isang lalaki sa likod nila at yun ay si Private Magallan. "Oh, Magallan! Ang mga kasama mo, asan?" tanong ni Lieutenant Benido kay Magallan.
Lieutenant! Lieutenant! Nakita ko si Lopez! Dinukot ng aswang! Aswang! Aswang? Tugon naman ni Riley. Napakunot naman noon ng noo si Macanas dahil sa hindi ito naniniwala sa ganun. Nananaginip ka pa ata, Magallan. Walang aswang dito. Salita ni Macanas. Pero biglang hinablot ni Magallan ang kwelyo ni Macanas, sabay salita nito ng tutok na tutok sa pagmumuka mismo ni Macanas ng Nakita ko, buddy. Ano ka ba? Tayo na lang dito eh. Ano bang mapapala ko kung tatakutin ko pa kayo? Nag-iisip ka ba? Salita ni Magallan nagigil kay Macanas na yung tono ng pananalita nito ay parang may halo ng takot. Nagkatinginan naman noon si Lieutenant Binido at Riley sa usapan ng dalawa. Dahil oo nga naman, anong mapapala ni Magallan kung tatakutin o lulukohin sila noon? Inasa kalagitnaan sila ng misyon na ang nakataya ay ang mga buhay nila. Kaya't maaaring totoo ang sinasabi sa kanila ni Magallan. Tama na yan, men. 4 tayo dito. Ngayon, ang una lang natin na gagawin ay hanapin ang iba sa paligid natin para maituloy ang misyon na to. Wala akong pakialam kung aswang o rebelde ang ating kaharap sa mga sandaling ito. Pero sa pagkakataong ito, isipin nyo ang mga pamilya nyo, ang asawa nyo na mababalo, ang anak nyo na maiiwan. Dahil pag pinanghinaan na kayo ng loob dito, tiyak na kamatayan na natin ang misyong ito. Sige na, kumilos na tayo. Walang hihiwalay sa isa't isa. Susulong tayong 4. Salita ni Lieutenant. Sa instruction nga ni Lieutenant, doon ay kumilos ang 4 na nangangapa-ngapa sa kapal ng hamog sa paligid. Hawak ang kanilang mga barel. Marahan nilang sinuyod ang lugar kung saan nakapwesto ang buong squad na kinabibilangan ni Riley. Hiyaw na naman yun at nagugulat na lang yung 4 dahil sa katahimikan ng paligid ay bigla-bigla na lang may humihiyaw na parang kinakarne sa kanilang grupo. Habang halos pagapang na sila na naglalakad sa paligid, nang bigla na lang isang malaking nilalang ang dumakma kay Magallan. Pagkatapos ay sinaksak ng Chris na samurai ang tiyan nito. Sabay hiwa ng nilalang. Habang pinuputukan yun nila Riley para mailigtas si Magallan, ngunit parang hindi tinatablan ng bala ang nilalang na yun, kaya't itinuloy nito ang pagkithil sa buhay ni Magallan. Sabay hiwa nito pababa ng kanyang Chris na samurai. Sa tiyan ni Magallan, dahilan naman kaya lumabas ang bituka ni Magallan. Kitang-kita yon ni Lieutenant, ni Macanas at ni Riley. Kaya't pinutukan nila ng pinutukan ng nilalang. Ngunit parang hindi man lang ito natitinag sa pagbaon ng tingga sa katawan noon. At nung lingunin sila noon, doon ay nakita nila Riley ang medyo nakaumbok nitong nguso na may mga sungki-sungking pangil. Hubad at parang langis ang pagmamantika ng laway noon na halos umagos sa dibdib nito. At kahit nagbago na ang itsura noon, nakikilala yun ni Corporal Morta. At yung nakasagupan niya kanina yon sa man-to-man combat, yung sinaksak niya sa kili-kili iyon, buhay na buhay yun. Yun nga lang, isa na yung aswang. Pinutukan pa nila Riley yun kasama si Lieutenant pati si Macanas. Ngunit lumalapit lang yun sa kanila na parang walang iniindang tama ng barel. Ayon kay Riley ay para yung zombie na hindi mo malaman, kaya't habang pumuputok si Riley ng kanilang barela ay papaatras na sila hanggang sa medyo nakalayo na si Riley.
Biglang tumigil yung nilalang. Doon ay sumisigaw na si Lieutenant sa pagtawag ng mga pangalan ng buong squad niya sa buong paligid. Pero walang sumasagot. Kaya't silang tatlo na lang ni Riley at Macanas ang parang nandoon. Nang habang tinatawag ng papasigaw ni Lieutenant ang kanyang mga tauhan. Men! Men! Asan na kayo? Sigaw nito na parang nag-aapura na dahil naaaninag nila ang nilalang na sa tingin nila ay isang aswang na may mga lumalapit na rin dito na iba pang katulad niya. Nasa 6 hanggang 9 ang nakita nilang nagtipon-tipon kasama yung lalaking nakahawak ng kris na samurai. God damn it! God damn it talaga! Nasa alanganin tayo! Salita pa ni Lieutenant nang biglang kumilos ang mga nilalang na nagtipon-tipon doon, tas ay papatakbo na sinugod si Riley dahil sa alam naman nila na hindi tatalab ang kanilang mga balas sa mga yun. Pinili ni Lieutenant na, "Morta! Macanas! Atras tayo!" Tumakbo sila sa kagubatan dahil alam nila Riley, tanga lang ang makikipaglaban sa mga nilalang na alam mong hindi ka mananalo sa pagkakataong iyon. Hindi yun karuwaga na ayon kay Riley. Kinakailangan lang nila ng oras upang malaman ang kahinaan ng mga yun. At sa pagtakbo nila, hindi na nila alam kung saan sila tumungo. Hanggang sa namahinga sila sa isang malaking puno ng baliti. At ayon kay Riley, hindi niya alam kung anong nangyari na sa mga oras na yun. Basta sa huling naaalala niya, pag-upo nila sa isang puno ng baliti kasama si Lieutenant at ang kaibigan niyang si Macanas. Nakatulog daw sila nang hindi nila namamalayan. Dahil pagmulat ng mata ni Riley, papasikat na ang araw. Para ba silang nanaginip? Dahil inakala ng tatlo na panaginip nga lang yun sa pagsilay ng liwanag ng araw sa kanilang mga mata. Dahil nakita nilang nandun pa rin naman sila sa area kung saan sila tumigil nung pinapatila nila ang ulan. Gayunpaman, "Lopez! Lopez! Makayan!" sigaw ng isa nilang kasama. Agad na lumapit ang tatlo sa sumisigaw nilang kasama na sundalo. Nang makita nila ang sumisigaw na yun, hawak-hawak nito ang bangkay ni Lopez. At malapit naman doon ay ang bangkay ni Magallan. Kalunos-lunos ang pagkamatay ng mga yun. Parehong-pareho ang pagkakapaslang. Wak-wak ang tiyan ng mga yun at wala ang laman loob. At nang pinabilang ni Lieutenant ang mga tao niya isa-isa, hanggang 12 na lang ang naging hangganan ng numero sa kanilang pagbibilang sa bawat bigkas ng kanyang squad. Ibig sabihin, bukod kay Lopez at Magallan ay may mga nawawala na sa kanila at hindi nila makita ang bangkay ng mga yun. Doon na napagtanto ng tatlo na hindi pa naginip ang nangyari sa kanila kagabi kasi may mga nalagas sa squad nila. Nang lumapit naman itong si Bernabe na kasamaan din nila. At ayon kay Riley, ito yung kasamaan nila na mahilig sa anting-anting at sa mga karunungang lihim. At may alam din ito sa mga orasyon na pangontra sa mga nilalang na tinatawag nilang aswang. Doon ay kinausap ni Bernabe si Lieutenant patungkol sa nangyari kagabi. At si Bernabe ang nagpatunay na totoo ang kanilang mga nasilayang pangyayari kagabi. At nagsuwestyon si Bernabe noon ng pangontra sa mga yun. At ang sabi niya, kailangan nila ng putik na nanggaling sa basa ng ulan. Sakto naman ay may mga naiwan pa rin na tubig sa iilang parte nun nung area na kinalalagyan nila. Sabi nga noon daw ni Bernabe na parang tulong daw ng langit ang nangyaring pag-ulan kagabi dahil ang putik mula doon ang ginamit niya para labanan yung mga aswang kagabi. Tinuruan niya ang mga ito kung ano ang gagawin kaya nakasurvive sila ng gabing yun. Akala nga ni Bernabe
ay tuluyan nang namatay din sina Lieutenant at Riley, pati si Macanas, dahil sa nawala rin sila. At ang hindi rin niya maipaliwanag ay yung pagtakbo nila at pagkatulog sa puno ng balite. At pagbalik nila sa area kung saan din sila tumigil nung umuulan. Ngunit ganun pa man, kumbinsido na noon ang kanilang opisyal na may mga aswang nga sa lugar. Kaya't naghanap sila ng putik na gawa ng ulan. At doon ay binaklas nila ang kanilang mga bala at isinawsaw sa putik na inorasyonan naman ni Bernabe o dinasalan. Para naman kina Riley noon, totoo man o hindi ang sinasabi ni Bernabe sa kanila, sa ginagawa nilang pagsawsaw ng kanilang mga bala sa putik ay hindi na rin nila masyadong iniisip yun. Dahil wala namang mawawala sa kanila kung susubukan nila ang paraan o suwestyon ni Bernabe. Pagkatapos nilang gawin ang bagay na yun, nagpatuloy na naman sila sa kanilang paglalakad. 13,000 ang oras nang nakalapit na sila sa pinagkukutaan ng kanilang target. Tama ho kayo. Ipinagpatuloy pa rin nila ang misyon sa kabila ng kababalaghan na nangyari sa kanila. At ang iba sa dalawa na squad noon ay nakita na nila bago pa sila makalapit sa area ng kanilang target. Ngunit nalagasan na rin ng dalawang squad noon ng tao. May mga namatay na rin sa kanila bago pa man sila makaakyat sa pinagkukutaan ng mga kalaban. At sa pag-ikot nga ng tatlong squad sa lugar, doon ay nag-umpisa ang digmaan sa pagitan ng mga rebelde at ng mga sundalo. Araw ang binilang sa digmaan na yun ayon kay Riley. At dahil doon ay umabot na sila sa puntong wala na silang maiinom at makain dahil sa panakanakang putukan. Ayon kay Riley, na hindi ka naman kasi pwedeng parang sa pelikula na pwede kang tumayo at magmalarambo dahil iba ang totoong digmaan. Bagkos ay nakadapa o di kaya naman ay nakakubli ka lang at paputok-putok ka lang sa mga anggulo na nalalaman mong may kalaban. At ang kadalasan na pumapatay sa kanilang panig ay ang mga sniper din mula sa kabila. At sa pagtagal nga ng laban ay paubos na rin ang supply nila noon, pati bala, gutom, pagod, puyat, at isinasalba mo pa ang iyong buhay sa bawat gabing dumaraan. Ayon pa kay Riley, na pakiramdam daw nila noon ay wala na sila sa realidad ng mundo dahil sa mga nakakasagupan nila na mga aswang. Ngunit naging epektibo ang suwestyon ni Bernabe na isawsaw ang kanilang bala sa putik. Dahil napapatay nila ang mga aswang na umaatake sa kanila tuwing gabi. Ayon pa kay Riley na hindi nila alam kung paano nabubuhay ang mga nilalang na yun dahil sa sata ng buhay niya ay dun lang siya nakakita ng mga ganong nilalang. At nang makailang araw na ng digmaan, nang nakalapit na sila sa kuta ng mga rebelde ng husto, dahil nga sa napalibutan din ito ng buong squad, napatay din nila ang commander na kanilang target, si Commander Casida. Ngunit hinang-hina na sila noon at naghahalusinasyon na ang kanilang mga diwa. Nababaliw na sila dahil sa mga nangyari. Sa sobrang gutom ng mga sundalo at pagkauhaw, ang iba sa mga namatay nilang kalaban ay isinabit nila na parang baboy, tapos ay ginilitan nila sa liig at ang dugo nun ang kanilang ininom upang mapawi lamang ang kanilang pagkauhaw. At ang iba sa mga namatay sa labanan, yung medyo mainit-init pa ang katawan, linaplap nila ang binti ng mga yun
at siyang kanilang inihaw. Subale, ang pinakatubig nila ay ang dugo na nakukuha rin nila sa mga namamatay. At ang kanilang karneng kinakain ay galing na sa binte ng tao. Sa maniwala kayo't hindi, ayon kay Riley, para na silang baliw noon na hayop. Dahil matatawag ng kanibalismo ang kanilang ginawa upang makapag-survive lang sa tuktok ng kabundukan na yun. At nung inabot na sila ng higit 1 linggo sa kanilang kalagayan, sabi ni Riley na di na rin sila lalayo sa ginagawa ng mga aswang na kanilang nakasagupa. Sabi pa nga niya na tawagin mo na silang baliw kung baliw. Pero ginawa lang naman nila ang bagay na yun para sa kanilang mga pamilyang uuwian. Pare-parehas kasi silang may mga anak. Pero sa pagkabaliw nga nila, halos kitlin na rin nila ang buhay nila noon. Dahil sari-saring mga bagay-bagay na ang pumapasok sa kanilang isipan. Sa mga namatay nilang kasama, sa mga pamilya nila, at kung ano-ano pa. Basta, sari-saring emosyon na ang kanilang nararamdaman. Tatawa, iiyak, ganun na lang ang sisti nila noon. Yun bang parang warsyak na sila? Hanggang sa dumaan ang isang pangdigmang helikopter noon ng pamahalaan at doon nila napagtanto na may pag-asa pa para mabuhay at nasa realidad pa rin sila ng mundo. Sa makatuwid mga kabagis, kinuha sila ng helikopter na yon at nabuhay sina Riley kasama ang iba pang survivor ng 3 squad na yon. At ayon kay Riley, nasa 29 sila noon na nabuhay sa pangkalahatang 3 squad at ang iba doon ay tuluyan ng nabaliw. At sa mga huling kataga ni Riley sa kanyang kwento, ang digmaan ay isa lamang pagpapakita ng pagiging barbariko na pag-iisip ng tao dahil sa hindi pagkakontento na kung saan ay walang nananalo dahil lahat tayo ay talo sa bagay na yun. Dahil tayo rin lang ang nagpapatayang mga Pilipino. Yun ang mga huling kataga ni Riley sa kanyang kwento. At patungkol naman sa kanilang engkwentro sa mga kakaibang nilalang na kung tawagin niya ay aswang, alam niyang wala namang maniniwala sa kanila kahit na paulit-ulit pa nilang ikwento iyon. Pero para kay Riley, basta ang importante sa kanila, nagpapasalamat nilang sila at nabuhay pa sila kahit na nakaharap nila ang mga nilalang na tinatawag nilang aswang. Tapos na tayo sa mga sundalo. Sa kwento naman tayo ng pait ng pagiging rebelte. Nang mga panahong ito ay kasalukuyan palang nanunungkulan ang isa sa sinasabing pinakamatalinong naging presidente ng Pilipinas. At alam nyo na yon mga kabagis. Bakit ko naman po naisali ito sa kwento? Malalaman nyo po sa buong talata ng aking istorya. Tawagin nyo po ako sa pangalang Helena. At ito ay istorya ng aking ina. Sa karanasan niya sa mga nilalang na tinatawag na anduduno. Pero sa amin ay paraduno ang pangalan. At karanasan din niya sa ibang klase pa ng aswang kasama ang kanyang ina. Bale, lolo at lola ko po yun. Payak at simple ang pamumuhay ng nanay ni Helena sa kanilang baryo nung mga panahong yun, na tawagin na lang natin sa pangalang Melda, na nasa edad 19 na sa mga panahong ito. At ang tanging kinabubuhay nila noon ay ang pangingisda ng kanyang lolo Ding. Dahil malapit lang sa dagat ang bahay nila Melda, na siyang pinagkukunan nila noon ng yamang dagat na kanilang inaalok sa mga karatig baryo na rin. At kung iniisip nyo naman mga kabagis kung bakit ang lolo ni Melda ang nangingisda at hindi ang ama nito, edad 14 pa lang si Melda
nung umalis sa kanila ang kanyang ama. At kung saan man ito pumunta ay hindi rin nila alam. Ngunit malalaman natin to hanggang sa matapos ang kwento. Medyo may pagkatanda na rin noon ang ina ni Melda dahil sa may edad na rin ito na nakapangasawa. Dahilan naman kaya hindi na nasundan noon si Melda ng isa pa na kapatid nito. Nang isang araw, habang naglalako noon ang mag-ina na naglalakad lamang, bilib kayo noon dahil pasan-pasan lamang ng nanay ni Melda sa kanyang ulo ang isang bilao na may sari-saring isda na kanilang linalako sa mga bahay-bahay. Partida, hindi pa niya hinahawakan ng kanyang kamay iyon. Nakapatong lang yun sa ulo nito na may nakapulupot naman na tela habang naglalakad. Bukod sa bitbit naman ni Melda noon na basket na may laman ding isda. Imagine niyo yung naka-straight lang yung liig mo na hindi gumagalaw habang naglalakad ng mga ilang oras. Doon pa lang, nakakangawit na ba? Paano pa kaya pag may nakapatong pa? Tas ibababa mo lang yun pag may titingin o bibili ng produkto na iyong inilalako. O kaya ay pag nangawit ka na rin. Sa mga batang 90s alam to dahil maski ako, nakakita pa ako ng ganitong estilo ng paglalako ng matatanda noon. Kaso yung nakita ko naman naglalako ng patupat tsaka suman. Nasa bilao din yun na pasan ng matanda. Kayo mga kabagis, nakakita na ba kayo ng ganun na naglalako? Comment naman kayo kung meron. Be honest Balik tayo sa kwento. Habang naglalakad nga nun ang mag-ina sa kabilang sityo na noon pa lang nila napasok noon na kanilang pinagtindahan. Papauwi na sila noon. Maganda ang ngiti naman ni Melda at ng kanyang nanay noon dahil sa nakapagpaubos sila ng kanilang inilalako. Tiyak na matutuwa ang lolo ding nila sa kanilang kinita. Nang nakaramdam si Melda ng tawag ng kalikasan, naiihi ito. Kaya't nang madaan sila sa isang parte na walang tao at may matataas na damong parte sa gilid ng kalsada. Oh, Melda, dyan ka na umihi Wala naman sigurong makakakita dyan sa'yo. Bilisan mo at dito lang ako anak. At titignan ko kung may dadaan. Salita ng ina ni Melda. Doon ay nag-apurang sumuot sa matataas na damo si Melda at doon nga ay umihi ito. Pero kita naman ng kanyang ina ang ulo niya na nakalabas at tanaw din ni Melda ang kanyang ina. At nang matapos na ngang umihi si Melda, lumapit na ito sa kanyang ina ng "Mga babae, saan ang punta niya?" Pag-uwi ka ng isang boses ng matanda na nasa likod na pala noon ng kanyang ina. Nagulat noon ang mag-ina dahil sa sandaling pag-ihilang ni Melda sa damuhan ni hindi man lang nila napansin ang pagdating ng matanda na iyon. At sa paglingon ng mag-ina, nakita nila ang isang maliit na matandang lalaki. Dahil ayon kay Helena na ang kanyang inang si Melda ay nasa 4'8" lang ang tangkad. Pero mas maliit pa ang matanda na nakita noon ng kanyang ina na si Melda. Kasama ang ina rin nito. Tapos yung matandang yun ay medyo kuba na rin na siyang mas lalong nagpapaliit sa laki nito. Hindi nakaimik noon agad ang mag-ina. Dahil sa nakangisi ang matanda na yun na parang may ibang motibo o binabalak sa itsura na nakita nila. Nasipat din nila ang ngipin nitong mga sungki-sungki na halos lahat ay patulis. Umabog ang dibdib ng mag-ina sa pagkakatitig ng matandang iyon sa kanila. Alam niyo yung nakakita ka ng isang lugar na panibago at kinikilabutan ka na sa unang tingin pa lang. Ganon ang pakiramdam nila sa matandang yun. Kahit na may kaba naman noon ang nanay ni Melda, kailangan niyang maging matapang para sa kanyang anak. Tata, uuwi na po kami. Dahil nagtinda lang po kami dito sa lugar niyo ng isda. Sambit ng nanay ni Melda.
Ganun ba? Mukhang maputla na yung anak mo. Napagod ata sa paglalakad. Tanong ng matanda. Sa pagbati na yon ng matanda kay Melda, biglang hinawakan siya ng kanyang ina sa kanyang bewang at tinabig ito ng marahan papunta sa kanyang likuran. Magkadikit lang kasi noon ang mag-ina. Doon ay biglang medyo tumaas ang boses ng nanay ni Melda sa pagkakasabi niya ng, "Wala hong sakit ang anak ko, tata. Kaya wag niyo ho siyang bigyan ng sakit sa pananalita niyo. Sige, aalis na kami." Nang masalita yun ng ina ni Melda, agad na pinulot nito ang basket na hawak kanina ni Melda at higpit ng kapit niya sa bilao at nag-aapurang hinatak ang kanyang anak. Papaapura na ang paglalakad noon ng ina ni Melda na halos maisuyo na si Melda sa paghatak sa kanyang kamay upang maisabay siya. "Huwag ka nang titingin. Huwag ka nang lilingon. Huwag ka nang lilingon, anak, ha? Bilisan mo." Salita ng ina ni Melda sa kanya na may halong takot at pag-aalala. Hindi naman naimik noon ang matanda sa pag-alis nila sa harapan nito. At nang medyo makalayo na sila, dahil naman sa kuryosidad, ay biglang lumingon pa si Melda at nang makita niya ang matanda, nandoon pa rin yun sa kinatatayuan nito at nakita niyang bumubuka-buka ang bibig nito ng konti na parang may mga ibinubulong-bulong sa hangin. "Melda! Melda! Ano ba? Sabi ko na sa iyo, huwag ka nang lilingon eh." Sa pagsita ng ina ni Melda sa kanya, ay napabaling na ito ng tingin sa paglalakad nila ng matulin ng kanyang ina. Pero sa kaisipan nun ni Melda ay parang nagmarka ang mata ng matanda sa kaisipan niya noon sa kanyang paglingon. Para ba yung tigalpo na unti-unting nagpaparamdam ng takot sa kanyang pakiramdam. Sa paglalakad ng mag-ina para umuwi, tinanong ni Melda sa kanyang ina kung bakit ganun na lamang ang pag-aapura nito at pag-aalala niya nang makita nila ang matandang yun. "Nay, bakit ho? Ano pong meron sa matanda na yon?" Diretsa naman na nagsalita ang kanyang ina ng, Aswang ang matandang yun, anak. Kaya hindi na dapat tayo abutin ng takip silim dito sa daan. Mapapahamak tayo, anak." Salita ng kanyang ina na alalang-alala. Hindi na nakaimik nun si Melda dahil sa kinilabutan na lang ito sa takot sa sinabi ng kanyang ina. At sa mahigit isang oras na kanilang paglalakad ay medyo madilim na nga ang kapaligiran. Ngunit, "Ay, salamat. Nakarating din tayo ng bahay." Tay! Andito na kami!" Tawag ng nanay ni Melda kay Lolo Ding. Nang lumabas naman si Lolo Ding, Andyan na pala kayo. Mukhang nakapagpaubos kayo ng inyong paninda ngayon." Napapano ka, Apo? Melda?" Salita ng matanda nang mapansin nito ang pamumutla ng kanyang apo. Yung bibig kasi nito ay mamuti-muti na at ang labnaw ng kulay na para bang tuyong-tuyo. Di yun napansin agad ng ina ni Melda dahil sa pagtatabi ng kanyang ginamit sa paglalako ng isda. Lolo, baka napagod lang po ako siguro sa pagtitinda." Sa pagkakasambit noon ni Melda, agad na lumapit ang ina ni Melda at inalalayan ito. Bumaba rin sa hagdan ng kubo ang kanyang lolo noon para tulungan ang mag-ina. "Anak, hindi ka naman nagaganyan pagka nagtitinda tayo. Mas malayo pa nga yung ibang baryo na napapasok natin minsan, di ba? Pero di ka naman nagaganyan dahil lang sa pagod." Pagtatakang pag-aalala ng ina ni Melda sa kalagayan nito. "Bilisan mo, anak. Ipasok na natin ang anak mo." Salita ni Lolo Ding. At nang maipahiga nila noon si Melda,
Dahil sa kanyang masamang pakiramdam, agad na pinulsuhan yun ni Lolo Ding. Sabay reaksyon nito ng, Ariola, wala bang nangyari sa inyo sa daan? O may nakasalubong na tao? Ariola po. Ariola pala ang pangalan ng nanay ni Melda. Tay, may isang matanda kanina kaming nakasalubong na bigla na lang sumulpot nung napatigil kami ni Melda sa paglalakad dahil sa pag-ihi nito sa tabi ng daan. Diyos ko. Napabuntong hininga si Lolo Ding at napahaplos ng kanyang ulo sa pagsambit niya. Sabay salita niya ng, Palipadangin ng aswang, Ariola. Namarkahan ang anak mo ng isang aswang. Makikita mo naman agad ang pagbalong ng pag-aalala nun sa mukha ni Ariola. Sinasabi ko na nga ba aswang ang matandang yun. Salita niya. Anong gagawin natin, Tay? Kaya niyo bang gamutin o kontrahin ang palipadhangin na yan? Tanong ni Ariola. Napayuko naman nun si Lolo Ding dahil sa alam niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang gamutin ang ganong klase ng pang-aaswang. Dahil ayon kay Melda, oo nga't may karunungan naman noon ang kanyang lolo sa panggagamot sa tanungang lihim, pero hindi daw iyon ganon kalalim. At madalas ay hilot-hilot lang ang ginagawa ng kanyang lolo. Pasensya ka na, Ariola. Anak, hindi ko kaya ang mga ganitong klase ng pakapit na sakit ng mga aswang. Salita pa ng matanda na panlulumo sa kanyang sarili na walang kakayahan na pagalingin ang kanyang apo. At bumulong pa ang matanda sa isipan na lang nito. Gaston, kung nandito ka lang sana. Nakikita mo sana ang anak mo at matutulungan mo. Sabay buntong hininga na naman nito at lingon kay Ariola. Pero Ariola, huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng mga manggagamot o albularyo na maaaring makatulong sa apo ko. Bigyan mo lang ako ng ilang araw. Dagdag na wika ni Lolo Ding habang patayo na ito sa tabi ni Melda. Parado no? O andoon siguro ang aswang na nakasalubong nyo, anak? Ano ho? Andoon? Tanong naman ni Ariola. Oo, anak. Sa tingin ko ay ganon. Dahil ang lahi ng mga aswang na yon, ganon kung magsagawa ng kanilang hakbang para mambiktima ng tao. Sa nalalaman ko lang, sila yung mga klase ng aswang na naghihintay sa mga taong may mga malalang karamdaman. At pag malapit ng mamatay ang kanilang pinagmamasidang taong may sakit, doon na sila didikit sa dingding ng bahay noon. Gagawa lamang ng maliit na uwang o butas. At doon nila ipapadaan ang kanilang dila na napakahaba, na parang may buhay. Pagkatapos ay unti-unti nitong kikit-kitin ang lamang loob ng tao hanggang sa maubos iyon at mamatay na ito. At sa ganong paraan ay hindi na yun mahahalata pa ng kamag-anak ng namatay dahil nga sa iisipin na lamang ng mga ito na dahil yun sa kanyang malalang karamdaman. Lalo na kung walang paniniwala naman o kaalaman sa mga bagay na ganon ang kamag-anak ng namatay. Pero sa kaso ng anak mo, mukhang malakas na parado noong nakaharap nyo. Dahil kahit walang sakit ang anak mo, nilagyan siya nito. May karunungan din sa pangungulamang parado na yon. Kaya't malakas siya. At ang pinangangamba ko pa na baka may iba pang kapamilya ang matandang yon. Kaya't kailangan ko nang humingi ng tulong bago pa lumala ang sakit ng anak mo. Dahil tiyak na nag-aabang na ang mga yon upang sulakay sa takdang oras pag mahinang-mahina na si Melda. Kaya't bukas na bukas ay aalis ako. Tumigil ka muna sa paglalako. Hindi naman ako makakapagpalaot Aasikasuhin ko muna ang buhay ng apo ko. Mga paliwanag ni Lolo Ding. Sige ho, tay. Tugon na lang ng maiksi ni Ariola.
Dahil naman sa pag-aalala ng ina ni Melda sa kanya ng gabing yun, ay tinabihan na lamang niya ang kanyang anak sa munting silid nito. At hindi rin ito nakatulog ng maayos dahil na rin sa pangamba. Nang kinaumagahan, maagang nagising rin noon si Ariola para ipagsaing ang kanyang ama na si Lolo Ding dahil nga sa may lakad ito. Desidido noon si Lolo Ding na makahanap ng makakatulong sa kanyang apo. At pagkatapos nga na makakain nun ng matanda ng agahan, kasama pa nun si Melda. Pinapakain nun ni Ariola si Melda ng lugaw. Napatingin pa noon ng matanda sa kanyang apo bago ito umalis. At naawa ito sa kalagayan ng dalaga. Lubog na kasi ang mata noon at parang palala ng palala ang sakit na dumapo sa kanya. Wala pang 24 oras mula nung nakasalubong nila. Mula sa pag-uwi, ang matandang hinihinala nila na nagbigay ng sakit dito ay ganun na ang kalagayan ni Melda. Nagpaalam na noon si Lolo Ding. "Anak, apo, alis na ako. Huwag kayong mag-alala ha. Babalik din ako bago magtakip silim." Paalam ng matanda at iba yung pag-iingat na lang ang pinabaon na salita ni Ariola noon sa kanyang ama. At sa paghahanap nga ng matanda kung sino-sinong mga tao noon ang kinakausap ni Lolo Ding, kung may kilala ba sila na isang magaling na manggagamot na pwedeng tumulong sa kanila para sa pagpapagaling sa kanyang apo. Ngunit sa pag-uwi nito sa kanilang bahay, bago pa gumabi, ay bigo ito na makahanap ng manggagamot na pwedeng makatulong sa pagpapabuti ng kanyang apo si Melda. At sa mga sumunod na araw ay ganon na ganon pa rin ang ginawa ni Lolo Ding. Hindi ito sumuko sa paghanap ng makakapagpagaling kay Melda. Hanggang sa umabot na ng ika-4 na araw ang karamdaman ni Melda. Ngunit bigo pa rin si Lolo Ding na makakita o makakilala ng manggagamot. Napapuyos na lang ito sa hangin nung sandaling nagpapahinga ito sa isang silong ng puno. Sabay paypay ng kanyang sombrero na gawa sa silag. Mainit kasi noon ang panahon at sabayan pa ng pag-iisip nito ng problema nila sa buhay ng kanyang apo. Para bang nawawalan na ito ng pag-asa. At napapatingala na lang si Lolo Ding sa langit at humihingi ito ng tulong sa Diyos. Bumubulong-bulong ito sa kanyang isipan na sana ay matulungan siya ng Panginoon. Nang biglang may isang napadaan na lalaki habang nakasilong si Lolo Ding sa puno sa tabi rin ng daan. "Lolo Ding! Lolo Ding! Kayo ho ba yan?" Salita nung lalaki na sisipat-sipat sa mukha ni Lolo Ding na nakapayong pa ang isang palad nito sa kanyang noo dahil sa tirik noo ng araw sa gitna ng daan. Ako nga. Ano nga bang pangalan mo, iho? Di kita makilala." Lumapit pa noon ng konti ang lalaki. Rapi po. Kayo, Lolo Ding. Anong ginagawa niyo dito? Rafi. Di ba kababata mo ni Gaston, ang anak ko? Oho, Lo. Buti nakilala niyo pa ako. Salita nung lalaki na nagngangalan palang Rafi. Sabay lapit na nito ng tuluyan sa matanda. Nasan si Gaston? Nasa kilusan pa ba kayo? Lumingon-lingon pa noon si Rafi sa paligid bago ito sumagot sa matanda. Oo, Lo. Patuloy pa rin ang laban namin sa gobyerno. Sa rehimeng ito. Sa katunayan ito po yung kargada ko. Itinaas ni Rafi ang laylayan ng polo nito sa bewang at doon ay nakita ni Lolo Ding ang baril na kargada nito na nakasukbit.
Ganun ba? Buhay pa ba ang anak ko? Tanong agad ni Lolo Ding. Opo. Nasa Cavite siya ngayon. Doon siya nakadestino para sa pagpaparami ng kilusan. Ay, ganun ba? Ang layo naman pala niya. Pero maaari mo bang iparating sa aking anak, Rapi? Iyo. Ano ho yun, Lo? Tanong na pasingit ni Rapi. Sabihin mo na may malalang karamdaman ng kanyang anak na si Melda at kailangan ko ng tulong niya sa lalong madaling panahon. Alam mo naman na may karunungan ng anak ko, di ba? Isa siyang antingero, kaya siya nakakatagal sa pananatili sa bundok dahil din sa mga kakayahan niya. Sige na, Rapi, gawin mo naman yun para sa akin, iyo. O di kaya naman ay para na lang sa dalaga ng iyong kababata. Pangungumbinse ni Lolo Ding kay Rapi habang tinatapik-tapik pa nito ang balikat nuna. Sige Lo. Pero hindi ko po maipapangako dahil mainit kami ngayon sa mga sundalo. Depende na lang kung magpang-abot ho kami ni Gaston. Pero ipapaalam ko na lang sa iba naming kasama. Baka sakaling magkaroon kami ng komunikasyon. Bueno, iyo. Ay ganun ba? Kahit ganun ay subukan mo pa rin kahit papano. Oo. Sagot na lang ni Rapi ng maiksi. Sabay, sige Lo, aalis na rin ako. Baka may makakita pa sa akin dito eh. Sige, iyo. Salamat. Paalamanan ng dalawa sa gilid ng kalsada. Doon ay dumiretsyong umuwi na si Lolo Ding sa kanila at umasa na darating ang anak niyang si Gaston. Ngayon ay maliwanag na sa atin mga kabagis na ang tatay pala ni Melda ay isang rebelde laban sa pangkasalukuyang rehimen ng panahong ito. Sa maiksing sabi, taliwas sa gobyerno. Kaya pala hindi nagpapakita rin ito sa kanila. Balik ulit tayo sa kwento. Habang naghihintay noon si Lolo Ding sa pagdating ni Gaston, ay patuloy rin naman itong naghahanap sa mga sumunod na araw ng magaling na albularyo. Pero hindi na diretso ang araw na ginagawa niya yun. Paminsan-minsan ay pumapalaot pa rin ito. Dahil sa kailangan din nilang mabuhay at kumita ng kahit kakarampot na pera. Sa pagtitinda ni Ariola noon ay naiiwan naman si Lolo Ding sa kanilang bahay upang bantayan ang kanyang apo. Payat na noon si Melda at sa tekstura ng kanyang balat noon ay tuyong-tuyo na talaga na para na yung maihahambing sa balat ng kanyang lolo. Para bang tumanda yun ng bigla. Awang-awa na noon si Lolo Ding sa kanyang apo at napapasambit na lamang ito ng pabulong. Gaston, ano bang nangyari sa iyo anak? Kung nandito ka lang sana, ay hindi magkakaganito ang pamilya mo. Saan ba ako nagkulang sa iyo anak ng payo? Bakit ka naging rebelde? Kung nakikita mo lang sana ang iyong anak Gaston. Ito ang bayad sa mga ginagawa mo. Walang saysayang pinaglalaban nyo kung ang pamilya nyo naman ang isasakripisyo sa paraan na tinahak nyo. Sa baluktot na rason na para sa inyo ay tuwid. Mga salitang binitawan ni Lolo Ding na maluha-luha pa sa bintana ni Melda habang binabantayan niya ito. Parang may halo na ring paninisi kay Gaston ang mga winika nito. At ang masaklap kasi na nasa isip pa ni Lolo Ding, hindi alam ng asawa ni Gaston na si Ariola ang pagiging rebelde nito. Maski si Melda ay walang kiidi-idiya kung saang lupalop na punta ang kanyang ama at kung ano ang ganap nito sa buhay. Basta na lang kasi yung biglang nawala. At inilihim na lang yun ni Lolo Ding sa kanila nung nalaman niya ito matagal na. Dumaan pa ang mga araw at halos di na makabangon noon si Melda sa kanyang kinahihigaan.
dahil sa paglala ng sakit nito ng isang gabi. Nang habang natutulog na noon si Lolo Ding at si Ariola naman ay kasama si Melda sa silid nito, nang nagising si Lolo Ding dahil sa isang panaginip na kasama daw niya si Gaston, ang kanyang anak, at masaya silang nagkukwentuhan. At sa panaginip na yon ay bigla na lang nagdilim ang paligid. Sabay, putok ng baril. Napabalikwa siya noon dahil hindi na pala parte ng panaginip niya iyon ang putok ng baril na narinig niya, kundi sa labas ng kanilang bahay. At narinig niya pa ang pagmumura ng isang lalaki habang may pumuputok ng baril sa labas. "Yo! Lumas kayo dito! Balak niyo pang biktima ng anak ko!" Salita nung nasa labas, kahit na sa matagal ng panahon naman na hindi nakita ni Lolo Ding ang kanyang anak. Nabusesan niya yun, si Gaston. Si Gaston yung parang nagwawala sa labas ng kanilang bahay. Sa pagdungaw ni Lolo Ding sa kanyang bintana, nakita niya ang tatlong nilalang na kasing laki lang ng isang kabang bigas kapag ipitiyo mo. At ang takbo ng mga yon ay kasama pati ang mga kamay, dahil kuba ang mga yon. Nauuna ang ulo ng mga ito sa pagtakbo, tapos ay yung paa nila ay parang sa paa ng kambing sa likod. Ganon. Nang makita rin ni Lolo Ding na hinahabol yon ni Gaston at pinapaputukan ng baril. At kitang-kita ni Lolo Ding ang pagkatumba ng isa doon, pero yung dalawa ay nakatakbo nang napatigil na sa pagpapaputok si Gaston. "Anak! Anak! Ikaw ba yan?" "Tay!" Tugon naman ni Gaston sa paglingon nito kay Lolo Ding. Di na tumugon pa si Lolo Ding noon at dali-dali na itong lumabas ng kanilang bakuran upang salubungin sana si Gaston. Ngunit nagulat naman siya nung makita niya ang kanyang manugang na si Ariola, na nauna na palang lumabas ng bakuran nila upang makita si Gaston. Panandali ang napatigil si Lolo Ding dahil sa paglapit ni Ariola nun kay Gaston. Ariola, pasensya." Sampal agad ni Ariola kay Gaston paglapit nito. Ni hindi pa nga natapos na magsalita si Gaston. "Tignan mo yung anak mo! Anong klase kang ama? Bumalik ka pa! Ngayong halos malapit nang mamatay ang anak mo. Ngayon ka lang nagpakita sa amin! Ngayon ka lang nagpakita sa amin, Gaston!" Panibugho ng damdamin ni Ariola ng galit kay Gaston. Walang imik na nanggaling nun kay Gaston upang sagutin ang kanyang asawa. Nang umimik na si Lolo Ding, "Gaston! Anak! Halika! Tumuloy ka sa bahay. Tignan mo muna yung anak mo. At ako na ang bahalang sumunog sa bangkay ng aswang na yan. Sige na, bago mahuli ang lahat. Tsaka na tayo mag-usap-usap, anak." Nang marinig ni Gaston ang sinambit ng kanyang ama, dinaanan lang ni Gaston ang kanyang asawa noon na umiiyak. At sa pagpasok nito sa bahay ay dumiretso na nga ito sa silid ni Melda. Doon ay maluha-luha itong lumapit sa dalaga. Patawad, anak." Yun lang ang sinalita niya. May malay naman noon si Melda, pero dahil sa hinang-hina ito ay hindi na rin ito makapagsalita ng maayos. Doon ay may hinugot si Gaston sa kanyang bulsa na isang bato. Maliit lang yon na ang kulay ay mangitim-ngitim na parang abo. Ipinaibabaw niya ito sa ulunan ni Melda. Pagkatapos ay nag-uusal ito ng mga kataga sa bulong. Sabay ihip-ihip nito sa ulo ni Melda. Makailang ulit niya yung ginawa na nakapaibabaw pa rin yung maliit na bato sa noo ng kanyang anak. Nang matapos niyang gawin yun ay hindi pa rin naman siya umalis sa silid ni Melda at itinabi niya ang kanyang mga kargadang baril sa isang sulok ng silid na yun.
Nanatiling hindi nag-uusap ang mag-asawa ng gabing iyon. Pati si Lolo Ding ay hindi na rin kinausap pa si Gaston pagkatapos niyang sunuging ang paradono na napatay ni Gaston. Minabuti niyang ipagpabukas na lang ang pagkausap nito sa kanyang anak. Nanatili sa sala noon si Ariola hanggang sa doon na rin ito nakatulog sa upuan. Naging tahimik na ang gabing iyon pagkatapos ng maiksing putukan nang dahil nga sa mga aswang na parang nagbabalak na nakunin ang buhay ni Melda. Samantalang si Gaston naman noon ay nanatiling gising na lamang sa tabi ni Melda hanggang mag-umaga. Sa pagtanaw ng liwanag ng araw ay siya na ring parang panibagong buhay ni Melda. Dahil nagising na lang noon si Ariola na nakita niyang nagsasaing na si Lolo Ding at naririnig na niya ang tawa ni Melda sa labas ng kanilang bakuran. Nang sipatin niya ito mula sa pintuan, nakita niyang nagkwekwentuhan ang mag-ama na nakaupo sa may damuhan ng kanilang parang. Doon ay bumaba ng hagdanan ng kubo itong si Ariola at lumapit siya sa mag-ama. Inay, magaling na ako oh. Masasamahan na kita ulit sa pagtitinda mo ng isda. Salubong na salita ni Melda sa ina. Ngumiti lang naman noon si Ariola sa kanyang anak, sabay sambit nito ng, Anak, puntahan mo muna ang lolo mo doon. Samahan mo na lang siyang magluto muna kaya. Mag-uusap lang kami ng tatay mo saglit at mamaya siguro mag-aagahan na rin tayo. Bilin ni Ariola sa anak. Sige, Nay. Tay, mamaya kuha tayo ng buko sa likod. Oo. Sige, mamaya anak. Sa pagtugon ni Gaston sa anak niya, ay umalis na rin yon papunta kay Lolo Ding niya. Sa pag-upo naman ni Ariola sa tabi ni Gaston, Ay, buntong hininga niya. Ano bang nangyari, Gaston? Saan ka nang galing? At anong ibig sabihin ng mga armas na daladala mo? Bago ang lahat, Ariola, patawarin mo ako sa pagkawala ko ng mahabang panahon sa piling nyo nang walang paalam. Ang totoo, Ariola, ay maraming beses ko nang binalak na umalis sa kilusan para sa inyo. Kilusan? Ibig mong sabihin, Gaston, na... Singit na salita ni Ariola, sabay tugon naman ni Gaston ng, Oo. Ariola, isa akong rebelde. Isa akong rebelde na lumalaban sa diktatorial na pamahalaan. Yun na lahat ang sagot. Pati yung mga armas na daladala ko dyan. Ano? Nasiraan ka na ba ng ulo, Gaston? Hindi ka naman gagawan ng pamahalan ng masama kung hindi ka lumalaban sa kanila. Walang patutunguhan ang ginagawa mong yan, kundi ang mabilisan mong pagkamatay. Buntong hininga ni Gaston. Prinsipyo ang pinaglalaban dito, Ariola. Hindi naman lahat ng tama ay ginagawa ng gobyerno. Bakit? Sa tingin niyong ginagawa niyo ba tama? At anong prinsipyong sinasabi mo? Napapakain ba kami niyan ng anak mo? Tignan mo nga, Gaston. Hindi nga nakapag-aral ang anak mo ng kolehiyo dahil sa prinsipyong sinasabi mo na nagpaalis sa'yo dito, na dapat sana ay nagagampanan mo ang tungkulin ng isang ama sa iyong anak. Yan ba? Yan ba, Gaston, ang prinsipyong sinasabi mo? Sagot ni Ariola na medyo tumataas na ang boses. Ay, hindi mo maintindihan, Ariola. Kailangan ng sakripisyo para sa bayan. Tugon ni Gaston. Anong sakripisyo? Anong sakripisyo para sa bayan? Ganun pala. Kaya't ang kinabukasan namin ng anak mo ang isinakripisyo mo, ganon. Tugon na galit ni Ariola na maluha-luha pa. Hindi sa ganon, Ariola. Kailangan kasi ng mas malalim ng pag-intindi
sa mga paniniwalang ipinaglalaban namin. Nagpapatawa ka ata, Gaston. Pag-iintindi? Bakit? Sige nga, inintindi mo ba kami ng iyong anak habang naglalakad kami dyan sa gilid ng kalsada at nagtitinda ng mga isda? Ang pagod at sakripisyo namin ni Melda para lang mabuhay kami sa kakapiranggot na kita. Yun ba, Gaston? Sabihin mo ngayon sa lalim ng pag-iintindi mo yung mababaw na dahilan kung bakit kami pilit na kumakayod kasama ni Itay. Yun ba? Naiintindihan mo ba yung mababaw na bagay na yon? Total, malalim ka naman mag-isip eh. Parang natameme nun si Gaston sa sinabing yon ng kanyang asawa. Ngunit humirit pa ito ng salitang, "Para sa bayan, Ariola, at sa maliliit na tao ang ginagawa namin." Nainis lalo si Ariola sa sinabing yon ni Gaston. Para sa bayan? Para sa maliliit na tao? Matagal nang malaya ang Pilipinas, Gaston. Gumising ka nga. Katukin mo yung utak mo. Kayo lang ang gumagawa ng kaguluhan. Kung hindi mo kayang iwanan yan, para sa amin, yung mga prinsipyong yan, umalis ka na ngayon din. At huwag ka na rin babalik. Kalimutan mo lang may pamilya ka. Kalimutan mo na kami ni Melda. Salita ni Ariola ng matibay. Sabay po nito ng bigla at alis nito sa tabi ni Gaston. At sa pag-alis ni Ariola, napatingala si Gaston sa langit at napaisip sa mga nasabing salita ng kanyang asawa. At sa pagyuko niya ay tinignan niya ang kanyang mga palad. "Gaston! Anak! Halika na! Mag-aalmusal na tayo!" Tawag sa kanya ng kanyang ama. Pero sa harap ng hapagkainan ay tahimik ang buong pamilya. Pati si Melda ay naiilang na rin na umimik dahil sa hindi naman kinikibo ng kanyang ina noon si Gaston. Kaya't siya na lamang ang nakipag-usap sa kanyang ama habang kumakain hanggang sa matapos na silang kumain noon. Sinabihan naman ni Lolo Ding si Gaston nang, "Gaston, anak, samahan mo ko mamaya at mangangahoy tayo sa likod. At mangangahoy tayo sa bandang likod ng bahay. Paubos na kasi ang panggatong namin eh. Ikaw na rin ang magsibak mamaya, ha?" Oh, tay." Napauo na lang naman nun si Gaston dahil ang totoo, alam niya na dahil sa hindi pangangahoy ang talagang pakay ng kanyang, kaya siya inaya nito, kundi ang makausap siya ng masinsinan. At nung nasa likod na nga sila ng kanilang bahay, na nung mga panahong ito ay wala pang masyadong nagmamay-ari ng mga lupain sa lugar. At habang nangangahoy ang sinimulan na ni Lolo Ding ang usapan sa ganito. "Gaston, kailan ka ba babalik ng Kilusan? Buti naisipan mo pang dalawin ng anak mo. Kaisa-isa ko na nga lang ng apo, muntik bang nawala. Tapos mawawala ka pa. Ano na lang ang mangyayari sa buhay ko pag ganon?" Pasensya na, tay. Ang totoo niyan, di naman ako pinayagan ng Kilusan na puntahan talaga kayo. Umakas lang ako dahil sa lubos na pag-aalala kay Melda. At dalagang-dalaga na palang anak ko. Ang dami nang nagbago mula nung umalis ako dito. Oo nga, Gaston. Kaya nga tinatanong kita, anak, kung babalik ka pa. Tumakas ka lang pala. Hindi ka ba hahabulin ng mga kasama mo? Hindi ko pa alam, tay. Ang totoo ay kani-kanina lang ay gusto ko sanang bumalik sa Kilusan. Pero nung narinig ko ang mga sentimento ni Ariola sa akin, parang nagbago na ang isip ko. Tatanggapin niyo pa ba ako, tay? Pagbabalik ako sa kandili niyo. Hindi na kita kasama ngayon na nangangahoy kung hindi kita tinanggap. Pero ang gusto ko lang, anak, kung nagbago na nga ang isip mo
at balak mo nang pumirmi dito sa atin, di maganda. At nababantayan mo na ang mag-ina mo. Ngunit ipangako mo sa akin na wag ka nang babalik sa kilusan. Sisirain lang niya ng buhay mo. Alam kong may mga doktrina at paniniwalang isinisik sa kukote nyo pag pumasok kayo sa mga ganyan. Pero anak, tandaan mo na ang nabubuhay sa barel ay mamamatay sa barel. Kaya't habang buhay ka pa, anak, ay mas mabuting iubos mo na lang ang panahon na kapiling ang iyong mag-ina. Kasi yun naman talaga ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang mabuhay para sa iyong minamahal. Matanda na rin naman na ako, anak. At hindi natin alam kung kailang babawiin ng Diyos ang buhay natin. At alam mo ba, nung nakaarang araw nga nung naghahagis ako ng lambat, nadulas ako sa bangka natin na ginagamit. At muntik nang mauntog ang ulo ko sa mismong gilid ng kahoy. Buti na nga lang at naalalayan ko pa ang sarili ko. Baka hindi mo na ako naabutang buhay. Alam mo naman kasi, ang matanda mahirap nang maghilom pag nasugat. Lalo na kapag ang ulo ang maapektuhan. Siya, marunong ka pa bang mangisda? Ngiti ni Lolo Ding na tanong kay Gaston. Sabay tapik pa ng kanyang balikat. Napangiti na rin noon si Gaston at tuwa. At sa araw na yon ay nakapagdesisyon na nga siyang huwag bumalik sa pagiging rebelde at tumiwalag ng walang paalam. Nang habang pasan-pasan ng mag-ama ang kahoy na kanilang nakuha, papauwi na ang mga ito. Nang nakaamoy ang mga ito ng di kaaya-aya. Ay, naamoy niya yun? Ito palang nakalimutan kong sabihin sa'yo. Baka may ibang pamilya ng aswang nakakuntsaba. Yung parado no, baka binalikan na tayo. Dahil sa napatay ang isang kalahi nila. Subukan lang nila, tay. Ngayong nandito na ako, hindi uubrang mga yan. Sabi ni Gaston. Nang maya-maya pa, biglang inilaglag ni Gaston ang nakataling panggatong sa kanyang balikat. Dahil sa isang matanda ring lalaki ang nakita niya sa gitna ng makitid na daanan na parang nakaabang sa kanila ng kanyang ama. Ibinabarin ni Lolo Ding ang kanyang dala noong panggatong. Tanda, bakit nandito ka? Anong kailangan mo? Sa tanong ni Gaston, hindi umiimik yung matanda. Pero ngumisi naman yun na parang nakakaasar. Tinignan naman yun ni Lolo Ding mula sa ulo hanggang paa. Na para bang kinikilatis niya ang matandang yun. Para kas akmang-akma yun sa paglalarawan sa kanya ni Ariola. Sa nagawang pambibiktima upang aaswang kay Melda. Pero dahil sa hindi naman sigurado si Lolo Ding, hindi muna ito kumibo. Nang kumibo na yung matanda na nasa harap nila ng di kalayuan. Ikaw pala si Gaston. Ang sinasabi nilang bagong dating sa baryong ito na siyang kumanti sa aking mga kasamahan. Agad naman na tumugon si Gaston ng, Tanda, mabuti pang umuwi ka na. Kung ang tinutukoy mo ay ang mga aswang na nais kumuha ng buhay ng anak ko kagabi na mga kasama mo. Tumabi ka na lang sa daanan namin kung ayaw mong samain. Matabi lang pananalita mo, iho. At alam mo pala ang tinutukoy ko. Ibig sabihin, may tangang ka rin na karunungan. Ha? Ngayon ay hindi na ako magtataka pa kung napaslang mo ang isa sa mga kasamahan ko. Tugon ng matanda sabay ngisi nito na para bang mas lalong inaasar pa niya lalo si Gaston at nais niya itong subukan. Buti alam mo, tanda. At saka wag mo akong tinitignan ng ganyan at ngingisi-ngisian. Di ako natatakot sa mga kagaya mo lang na nilalang. Kahit yung mga alaga mong mga itim na engkanto na nakapatong sa balikat mo, hindi ako nasisindak. Mas marami niyan sa bundok na tinirahan ko. Umuwi ka na, tanda. Wala kaming panahon sa'yo.
Medyo painit na ang ulo ni Gaston sa sagot ng maliit na matanda. Babalik ako, Gaston. At sisingilin ko ang dapat na singilin sa pamilya nyo. Nagpanting ang tenga ni Gaston sa sinabing yun ng matanda. Kaya't, ano? Binabantaan mo ba kami? Kayo na nga tong nanghimasok sa pamilya namin at nang gulo. Ikaw pang matapang na magsalita ng ganyan? Salita ni Gaston, sabay bubunutin na nito ang 45 na nakasukbit sa kanyang bewang. Pero, Gaston, anak, wag! Agad na awat ng ama ni Gaston at hawak sa kanyang kanang kamay na siya sanang bubunot sa baril nito. Baka mas lumaki ang gulo pag napatay mo yan. Sa tingin ko, hindi ordinaryong paradono ang matandang yan. Mukhang siya ang pinakapuno o pinuno nila sa kanilang pamilya. Tsaka hindi pa natin alam kung ilan ang bilang nila. Baka isang baryo o isang sityo ang makalaban natin pag napatay mo ang matandang yan. Medyo pabulong na pagpapaliwanag ni Lolo Ding sa anak nito sa pang-aawat. Doon ay medyo napakalma naman si Gaston dahil sa kanyang ama. Pero nagwika pa ulit yung matandang kaharap nila ng, mabuti pa ang tatay mo. Alam at kinikilala ang binabangga niya. Huli na ang lahat, iho. Dahil hindi na magbabago ang isip namin. Babalik kami. Dayong Gaston. Nang gagalaitin na nun si Gaston at talagang bubunutin na niya ang kanyang baril upang putukan sana yung matanda. Ngunit mas lalo namang humigpit ang hawak ni Lolo Ding sa mga braso nito upang pigilan siya. Gaston! Gaston! Maghunos dili ka! Kung ang nais mo ay tahimik na buhay, anak! Papigil pa na wika ng ama ni Gaston habang mariing hinahawakan ang braso nito. Nang kumalma rin si Gaston at yung pagpupuyos niya ng galit ay binahin na lang niya sa pagbuntong hininga. Pasalamat ka, tanda! Nandito ang ama ko! Wika pa niya habang nakatitig sa matanda ng matalima at hindi kumukurap. Salita! Salita! O siya, sige. Namasyal lang naman ako para lang makita ang muka ng taong pumaslang sa isa kong kalahi. Sa paghakbang ng matanda papatalikod sa kanila, nagpupupuyos pa rin sa galit si Gaston, ngunit nakakapit pa rin naman sa kanya ang kanyang ama sa pagpigil dito. Hanggang napukaw na lamang sa kanilang paningin ang matandang hinihinala nilang paradono paglayo nito sa kanilang kinatatayuan. Ayos ka lang, anak. Tara na. Wika na lamang ni Lolo Ding noon, sabay tapik na lamang sa balikat ni Gaston, tanda ng pagpapakalma niya dito. Doon ay muling lumakad na ang mag-ama habang buhat-buhat ang pinangahoy nila. Sa pagdating nila Gaston sa kanilang bahay, doon ay napangiti naman si Gaston nang parang nag-iba ang timpla ng asawa niyang si Ariola. At nakangiti na ang mag-ina na sumalubong sa kanilang mag-ama. At sa pag-uusap ng mag-asawa ng araw ding yun ay sinabi na ni Gaston kay Ariola na hinding-hindi na siya babalik sa kilusan. At pagtutuunan na lamang niya ng pansin ang kanilang maliit na pamilya. Tutulong na lang daw ito sa pangingisda ng kanyang itay dahil yun naman ang kinagisnan na hanap buhay ni Gaston bago pa ito nasali sa kilusan o bilang rebelde nga laban sa pamahalaan. Nagdaan pa ang ilang araw at tahimik na ngang namuhay sina Gaston sa kanilang lugar, ngunit sa bawat katahimikan ay may nag-aabang na panganib. Tulad ng isang lawa na malalim at tahimik, pero maaari ka nitong lunurin sa pagkakataong magkamali ka ng hakbang. Nang isang gabi,
Habang nakikipag-inuman nun si Gaston sa kanyang mga dating kaibigan sa kanilang baryo, bilib na bilib ang mga kaibigan ni Gaston nun sa kanya dahil sa parang hindi ito nalalasing sa katagalan ng kanilang inuman. Paano kasi? May mga mutya din ito na nakatanim mismo sa kanyang laman at may 2 imat din ito na nakakwintas sa kanya. Di lang kasi natukoy ng nanay ni Helena sa kanyang kwento kung anong klaseng mutya at mga agimat na gamit ng ama nito noon. Pero ayon sa kwento ni Melda na malalakas daw ang tangan ng kanyang ama dahil nakuha pa niya ang iba doon sa paninirahan nito sa mga bundok nung ito ay rebelde pa. At habang nag-inuman nga sila noon, "Gaston! Gaston!" Boses ni Lolo Ding na humahangos pa. Tapos ay nasa likod niya ang mag-inang si Melda at Ariola. Agad naman na lumapit noon si Gaston at nagtanong na may kasamang pag-aalala. "Tay, Ariola, bakit? Anong nangyari?" "Anak, umuwi ka na. Nakita ko ang buong kapaligiran ng bahay. May aali-aligid na mga nilalang sa ating kubo. Mabuti na lamang. At may konti din akong karunungan. At nakapagbisibis pa ako ng mga ilang pangontra at sabulag. Upang di mahalatang nakalabas kami ng bahay para tawagin ka. Dinala ko na ang mag-ina mo dahil hindi na sila ligtas doon. Pero di ko lang alam kung nakatunog sila dahil may nakita raw si Melda na sumusunod sa amin kanina na isang malaking baboy na itim." "Sinasabi ko na nga be, mga tarantado talagang mga yon. Siguro minanmanan ako at balak nilang sumalakay pag wala na ako sa bahay. Doy, pare, pwede bang makituloy muna si Itay at ang mag-ina ko sa inyong bahay ngayon? Kahit mga ilang oras lang." Pakiusap agad ni Gaston sa kanyang kumpare. "Aba, walang problema, pre. Teka, ano bang problema, pre? Sabihin mo naman. Baka makatulog pa kami." Tugon nung lalaki na lasing na kainuman at kumpare pala ni Gaston. "Wag na pre, kaya ko na to. Malit na problema lang. Tay, dito muna kayo pansamantala. Ako na ba mga yon? Punyeta sila." Sambit ni Gaston sabay hugot ng kanyang 45 sa kanyang bewang at kasanito. "Anak, Ariola, sige na, dumito muna kayo." Salita pa niya sabay haplos sa mukha ni Melda. Ingat ka, Gaston." Salita ni Ariola sa pagpapaalam nito. Hindi naman na nasagot yun ni Gaston dahil sa kanyang pag-aapura. "Tara na, Ariola. Huwag kang mag-alala. Dumito muna tayo. Babalik din yon. Kilala mo naman ang aking anak. Walang uurungan yon. Kahit mga elemento pa na mga aswang. Maayos niya yon. Halika na, apo." Pampalubag loob naman na sambit ni Lolo Ding kay Ariola nang makita niya ang pag-aalala ng mag-ina. At doon ay nanatili nga sila sa bahay ng kumpare ni Gaston na kakilala rin ni Lolo Ding at Ariola. Habang si Gaston ay nasa daan na, halos patakbo na ang lakad nito patungo sa kanilang bahay. Sa mga ilang sandali ay naabot na niya ang kalsada sa kung saan ay tapat ng kanilang mismong bahay. Doon ay nagmarahan na itong maglakad, sabay pag-uusal nito at paghalik sa 2 kwintas na kanyang agimat. Naglakad na lamang noon si Gaston papasok sa kanilang bahay at amoy niya sa alimpuyo pa lang ng hangin noon na may mga nagbabantay nga sa kapaligiran ng kanilang bahay ng gabing yun. Ramdam niya ang sari-saring nilalang na nakapalibot dito at alam niyang dala yun ng mga aswang. Hindi muna kumibunon si Gaston at diretso itong naglakad papasok sa kanilang bahay. At pagdating niya doon,
Nakasindi pa ang mga gasera na naiwan sa kubo. Sa ilang sandali, kalmado lang naman si Gaston at nakuha pa lumuhod sa maliit na altar na kanyang inilagay sa kanilang sala at nagdasal ng saglit. Pagkatapos niyang gawin yun ay pumasok na siya sa kanilang silid na mag-asawa. At kaagad na may kinuha itong kumot sa ilalim ng papag na hinihigaan nilang mag-asawa. Nakarolyo ang kumot na yun na parang may ibinalot siya dito. Kasi tinalian pa niya yun At sa pagbuklat niya, mahahabang baril pala ang mga yun. At kumpleto pa ito ng bala at may reserba pa siya sa isang kahon. Mabilis na hinanda yun ni Gaston at nang matapos na siya, narinig niya ang mga ilang tunog na parang mga maliliit na tipak ng lupa na ibinabato sa kanilang bubungan. Kumilos naman agad si Gaston at marahan niyang isa-isang pinatay ang mga nakasinding gasera nila sa bahay. Dahil nga doon, sa huling ihip niya sa apoy ng isang gasera sa kusina, tuluyan nang nagdilim ang buong bahay. Hinihintay pa ni Gaston na umayon ang kanyang paningin sa dilim. Yun bang nag-a-adjust pa lang ang kanyang mga mata sa kadiliman ng paligid para may maaninag ito na kahit konti. Nang umayon na ang kanyang mga mata, dahan-dahan itong humakbang patungo sa isang bintana. Katahimikan ang bumulot sa kapaligiran sa labas. Pero sumilip si Gaston mula sa isang maliit na siwang sa bintana nila. At doon ay nakita niya sa di kalayuan sa pamamagitan ng liwanag ng buwan. Doon sa may tambak na may mga damo at pananim na palay na hindi pa gaanong kalakihan. Ayon sa tansya niya, nasa 20 o 25 ang nilalang ang tahimik na gumagapang papalapit sa kanilang kubo para yung mga gagamba kong gumapang. Dahil oong at gamit nila ang kanilang mga paa at kamay sa paggapang sa lupa. Pero nakaangat naman ang kanilang katawan mula sa lupa. Tapos yung mga kamay kasi ng mga yun ay mahahaba ang uwas. Mula sa siko hanggang sa braso at mula sa siko hanggang sa balikat. Parang parehas lang yung haba. Parang pa-letter L yung pagkakatong ng mga kamay nila. Kasi nakapantay yung taas ng siko sa katawan din nila. At ang hinala ni Gaston, lahi yun ng mga mandarangkal na aswang. At nung ilibot pa ni Gaston ang pagsilip nito sa uwang ng kanilang bintana, nakita niya sa isang bahagi naman ng palayan at padaong na yun sa kanilang parang mga anduduno o mga paraduno ang mga yun. Marahan din ang mga yun na pumapasok sa kanilang bakuran. Pero biglang bukas ni Gaston ng bintanang kanyang sinisilipan. Sabay agad na tumumba ang ibang paraduno sa gilid ng kanilang parang. At ang iba ay nagsipulasan na dahil sa takot kasi tinatalaban sila ng bala na ipinapaulan sa kanila ni Gaston. Di nila akalain na magagawa niya yun. Pero kahit naman na tumakbo na yung ibang mga paraduno, yung mga mandarangkal naman nun ay tumaublang sa lupa sa palayan na parabang hindi sila nasindak sa ginawa ni Gaston. Nagtago lang sila. Doon ay lumabas na si Gaston sabay paghiyaw niya ng, "Lumantad kayo! Mga ina kayong mga nilalang! Lumantad kayo kung talagang kaya nyo! Lumapit kayo dito at magkasubukan tayo!" Sigaw at pagmumura nito nang may unti-unting may mga dumungaw sa palayan na mga ulo. Tapos ay tuluyan ng tumayo isa-isa ang mga yun na parabang tinatanggap ang hamon ni Gaston. Nang lumapit ang dalawang nilalang at doon ay tumambad sa kanya ang matanda na siyang nagbigay ng sakit kay Melda. Nagwika ang matanda nun ng,
Matapang ka lang dahil sa hawak mong armas, iho. Angil pa ng matanda pagkatapos ng kanyang pagwika na parang kung anong animal yung tunog dahil sa kilala naman yun ni Gaston. Pero yung mukha nun ay mas lalong tumanda pa, kaso mas naging mabagsik ito at wala na rin yung kilay. Nakakalbo na din yung buhok nito na parang mabibilang mo na lang yung hibla na naroroon. Tapos may mga pangil ito na mapipino na napakatutulis. Pero may nakalabas sa kanyang bibig na mahabang dila nang parang sa katawan ng ahas ang hugis noon. Hindi naman umiimik yung isang nilalang nakatabi nito at sumenyas lang na parang sa pahiwatig niya na kung kaya talaga ni Gaston, bitawan niya ang kanyang barel para magkasubukan sila ng matanda. Nang naintindihan ni Gaston ang gustong mangyari ng mga ito, "Yun lang? Sige!" Itinusok ni Gaston ang mahabang nguso ng kanyang baril sa lupa at ibinaba pa ang 45 nito dahil sa paghahamon ng matanda. Pagkatapos gawin yun ni Gaston, marahang lumapit yung matandang Paradono habang nakatingin ang mga mata nito sa mata ni Gaston na nanlilisik. Nang biglang sa dalawang hakbang ni Gaston, sinapak agad niya yung aswang. Agad yun na natumba. Nagulat pa noon ang Paradono dahil hindi nila inaasahan ang lakas ng agimat ni Gaston. Nakipagbuno naman ang matanda kay Gaston, ngunit hindi na yun nakaporma pa at binugbog ni Gaston yung Paradono. Hanggang sa isungalngal na nito ang kanyang isang agimat sa bunganga nung matanda na minsan ay nagbigay ng sakit sa kanyang anak. Napaatras noon ng mga mandarangkal na aswang dahil sa nakita nilang ginawa ni Gaston. Masyado yung brutal. Unti-unting nasunog nun yung Paradono na matanda sa ginawang yun ni Gaston hanggang sa maiwan na lamang ang agimat nito sa abo nung matanda. Habang papaatras nun ang mga mandarangkal, "Huwag na kayong babalik dito! Mga puto nyo!" Salita ni Gaston ng matigas. Pero nang halos papatakbo na ang mga mandarangkal, iniubos pa ni Gaston ang isang magasin ng bala nito ng kanyang mahabang baril upang takutin ang mga yun at may mga tinamaan pa ito. Matapos niyang magawa yun, muli nang bumalik si Gaston sa bahay ng kanyang kumpare upang sunduin ang pamilya nito. At nang makauwi na sila sa kanilang bahay, kagaya ng dati, ay si Lolo Ding ang umasikaso sa mga natitirang bangkay ng mga aswang sa pagsunog sa mga ito. Mula nung gabing yun ay wala nang gumambala pa sa pamilya nila Melda hanggang sa mag-iisang taon na noon na hindi na nga bumalik si Gaston sa kilusan at tahimik nang namumuhay kasama ang pamilya nito. Nang isang araw ay may nadalaw na isang lumang kaibigan ni Gaston o kababata. Magandang araw ho, Lolo Ding. Rapi, ikaw pala. Oho. Si Gaston ho, andyan ho ba? Tanong ni Rafi na noon ay nasa gilid ng kalsada papasok sa parang nila Gaston. Gaston! Gaston anak! Si Rapi andito! Ang kababata mo! Agaran naman na lumabas noon si Gaston sa pagtawag ng kanyang ama. At sa paglabas nga niya, "Rapi! Ikaw pala! Kumusta?" Bati ni Gaston na mabilisan namang lumapit kay Rafi. At nang magkalapit na itong dalawang magkaibigan,
Nadalaw ka, kaibigan. Bati niya ulit. Hindi sumasagot nun si Rapi. Nang parang nag-iba ang timpla ng mukha nun, pati si Gaston ay agaran na nahalata yun. Nang tignan ni Gaston ang nasa kaliwang kamay ni Rafi, isa yung dakot ng bigas. Sabay angat ni Rapi malapit sa bibig niya at bulong nito agad. Sabay bunot pa ng kanan niyang kamay ng baril. Tay! Pumasok kayo sa loob! Sa pagsigaw nun ni Gaston, sa kanyang paglingon ay sinabuyan na siya ng isang dakot na bigas ni Rafi. Sabay humandusay sa lupa si Gaston. Tama po kayo sa inyong narinig. Namatay si Gaston sa mga kamay ni Rafi at sa harap ng kanyang ama. Pasensya ka na, kaibigan. Marami ka nang alam sa kilusan. Napag-utusan lang ako. Salita pa ni Rafi bago ito tuluyang umalis. Sinigurado ni Rafi na mapatay niya ang kanyang kababata. Dahil sa binasag nito ang bisa ng agimat ni Gaston sa pamamagitan lamang ng dinasalang bigas. Wala namang nagawa nun ang ama ni Gaston, kundi ang umiyak na lang sa pagkamatay ng kanyang anak. Ganon din ang mag-ina na labis na nagdalamhati sa pagkamatay ni Gaston. Ngunit kahit pa ganon, naiwan naman ni Gaston ng mga masayang alaala sa kanyang pamilya nung kasama pa nila ito. Kasama na doon ang kwento ng karanasan ng buong pamilya sa mga aswang.